Oo nga. Hello! Hello? Hello po. Uy, babae. Ka-vibes, sino to at taga saan ka? My name is Anne ng Uy. Taguig. Si Ann ng Tagig. Shala taga-tayo. Oh, Ann, anong ate napatawag ka? Wala, share ko lang. Ang? May share lang ako. Ano nga share mo? Wala, buhay-buhay. Mabuhay-buhay. O sige, Ann! Kung ano man yung isi-share mo sa buhay-buhay, i-share mo na! Ayun. Share ko lang na medyo na-overwhelm lang ako sa mga pangyayari ngayon kasi naka-maternity leave lang ako pero parang gusto ko na bumalik na ng work para mabigyan niya yung mga anak ko na nasa Bulacan, ganun. May problema ba sa ano mo, Ann? May problema ka sa mister mo? Wala naman. Okay naman kami. Yun nga parang siguro yung nararamdaman ko ngayon is yung mommy guilt na tinatawag. Kasi siyempre, even though supportive yung husband mo, pag nasanay ka kasi sa career, parang ang hirap mag-adjust pag biglang may baby. Ganun. Nasanay siya ng inuuna niya yung career. Ganon na kasi ang mga kababaihan Yeah. ngayon Oo. ang modern women. Tapos nagkaroon ng baby, although mapagmahal sa anak. Syempre gusto mo rin yung ma-fulfill ang mga pangarap mo. Ilang months ka na ba naka-leave? Magta 3 months na. So almost, babalik na din naman ako next month. Pero parang gusto ko nang bumalik kasi parang na-overwhelm ako sa palagi lang nasa bahay. Tapos Hindi siya puro na. bata lang. Ann, first baby mo yan, ano? Hindi naman sa first baby. Matagal lang kasi nasundan yung panganay namin. Kaya parang nasanay na ako na walang baby, tapos biglang nagka-baby kami. So, parang na-culture shock ako ulit. Yan. Napag-usapan nyo ni Yes. Mr. Yan na medyo parang nababagot ka sa bahay, ano yung solusyon na po pwede nyong gawing mag-asawa para kahit papano makatulong sa... Siyempre kapag ganyan bagong panganak, medyo may ano pa yun, di ba? May emotional yan eh. Yung postpartum Oh, kung postpartum tawagin. Ano yung naging solusyon nyo ni Mr.? Actually, kahapon, bigla siyang nag-open up. Sabi niya sa akin na medyo hindi na daw niya ako maramdaman. Parang nagbago daw yung pakikitungo ko sa kanya nung may baby na. So parang nung narinig ko yun sa kanya, so mas lalo tuloy ako na-overwhelm na parang akala ko nagiging enough na yung mga ginagawa ko para sa family namin. Parang hindi pala. Parang ganun. Naku. Parang... Teka lang napatayo yung balahibo ko dyan eh. Oo. Si Alam Mr. mo, bigyan ng kulay. Pero number one, bakit mo paghahanapan ng bagong panganak? Oo nga. Kung tutuusin, grabe yung sakripisyo nung nanay. Pwede ba munang number one, maging grateful ka muna? Diba? I Yun mean, nga yung hindi naman sa parang nag-ano ako, pero ayun lang kasi parang naisip ko din na siguro this point of time nagiging nanay ako, hindi ako nagiging partner. Kaya namimiss din ako ng partner ko. Pero yun nga, sana mag-gets niya na oo. I'm still in a recovery process. Parang ganun. Char. So naghahanap si Mr. ng nakasanayan niya. Sabi mo sa Mr. mo, papuntay mo dito, ako sasakal ng bibi niya. Ano daw ba yung nakasanayan? Yung gano'n? Yung ganun siguro, malamang ganun, no? Hindi yun na ba? Kasi kasi kami, since yung panganay kasi namin malaki-laki na. So Oh. parang nung time na hindi pa nasusundan. So para kaming bumalik sa teenager stage na nagde-date ulit, lumalabas-labas ulit. So syempre nung nabuntis na, yung parang nag-shift ulit yung priority namin dalawa. Tapos kahapon lang bigla lang siyang nagdrama na parang namimiss na kita, namimiss ko na yung dating tayo, ganyan. Normal ba yung delivery mo? Hindi nga ako Tamo? Alam mo, dapat naintindihan ni Mr. yan. Kasi syempre kung hahanapin mo yung nakasanayan nyo na para kayong mga binat at dalaga na lalabas, magde-date, kung pipilitin ka niya, hindi pa hilom yung tahi mo, baka biglang bumukwak yan, be. Ano ba? Ilan taon ka na ba? Tsaka si Mr. Ann? Ilan taon na kayo ni Mr.? Ano na po, magsi 7 years na po. Hindi, I mean, ilan taon na kayong dalawa? Ako po I'm 27, yung mister ko po is 30.
Bata pa. Bata pa, oo. Yeah. Bata pa. Pero dapat Yun nga eh. naiintindihan Palagay ko talaga. namang sinasabi sa kanya na time will come that I'll be healed naman. Tapos babalik kami sa dating gawin. Kasi nga adventures kasi kami dalawa kung saan saan kami napapatpad. Hiking dito or di kaya mag-out doon. Ganun po. Travel. Mm-mm. Minsan naman magmamotor lang. Mm-mm. So, syempre, siguro namimiss na din niya kasi bigla kasi kami nagka-baby. Sana hindi niya ako binuntis, di ba? Di, charot lang. Gusto komedyante to. Pero anong reaction mo sa kanya kahapon? Like, anong sabi mo sa kanya nung nag-usap kayo dyan, nung nag-open up siya? Sinabi Medyo mo ba na yan? nga ako, nagulat nga ako. Sabi ko, akala ko kasi na naiintindihan niya kasi nga, syempre, napapansin ko naman na mas lalo siyang naging maasikaso kasi alam niya na hindi ko pa siya masyadong maasikaso ngayon dahil na sa operation ko, ganyan. And then, of course, din ako, exclusive breastfeeding din ako. So, kailangan kong unahin yung baby namin. So, nung bigla siyang gumanon, parang bigla akong nagulat na parang, ay, kailangan ko pa palang gawin to. Oo nga pala, asawa pala ako, hindi lang ako nanay. Parang may mga realization ba? So, ano yung ma-advise mo sa akin? Yun na nga. Parang panganay no? Mm-mm. Naghahanap ang panganay. Siguro lang din in fairness naman siguro sa'yo, kay Mister, Noan, syempre bilang lalaki, at nakasanayan yun to, kamo nga, matagal na nasundan, nasanay siya sa trip nyong dalawa, kung paano nyo pinaparamdam yung pagmamahal sa isa't isa. Pero this time siguro, kailangan bilang mag-partner, bilang mag-asawa, kailangan talagang napakalawak at bukas na bukas yung pag-iisip niya na maunawaan ka niya na syempre bagong panganak ka, cesarean ka, hindi normal yung delivery mo. So maraming factors na kinakailangan i-consider bago ulit magawa yung dati yung bonding, di ba? Tsaka this is the crucial time na mas dapat siyang makaunawa at ikaw yung intindihin niya, di ba? Ayun nga eh. So parang sinasabi niya po nga sa akin, tama daw ba na nakaramdaman daw niya yun? Na parang namiss niya ako na parang may bago daw ako. Tapos sabi ko lang sa kanya na hindi naman ako nagbago, andito pa rin ako. It's just that I need to give myself time to heal na hindi lang naman din ako yung nag-recover, hindi lang yung emotional ko. Kasi siyempre, pag nanganak ka, birth of 4 months yan. So parang lahat ng mga hindi mo nagdaman ng buntis ka, biglang pagkapanganak mo doon na palala, sakit ng balakang mo, kahit sakit ulo mo, ganyan. Pero So yung yun lang, maganda, naging okay naman yung conversation na. yun na So nga I just want to know your point of view in terms of that. maganda na pag-usapan nila, 'di ba? Most people might think na ano ba yung lalaking 'yan? Bagong panganak ang asawa, ba't binobombard? May ganong side, 'di ba? Pero may side din na buti na lang nagpaka-honest. At least alam ko na hindi Oo. kinikimkim at tinatago ng asawa ko ito. It's a good thing that you did acknowledge yung kanilang feelings. Napapatanong ka ngayon, napapa-question ka, but don't blame yourself na para bang ikaw pa ang may pagkukulang. Siguro at this point, hindi makakatulong yung alam mo yun, manghingi tayo ng advice sa iba't ibang tao. Okay na to, tapusin na natin dito, di ba? Oo, Pero sa ang programang lapitan ninyo, yung talagang mga magulang ninyo, kasi sila lang din na makakatulong sa inyo. If your husband thinks na medyo nawawalan siya or nawawalan ka na ng oras sa kanya yung dating mga ginagawa nyo, siguro pwede. O lola, minsan ikaw muna mag-alaga sa bata, lalabas kami ng anak O ko. kaya lola, kayo muna ni asawa mag-date. Ganun. Oo, sab ka muna, di ba? Sab ka muna. Total, pakilamera Tayo kayo. pa ako iwan mo muna yung mga bagets, 'di ba? Tapos labas ka, and also it can be a way for you to distress as well. Since hinahanap mo yung trabaho and you still have a month to go before you can go back sa trabaho mo fully, 'di ba? So gawin mo ring paraan siguro yung inyong pagde-date, labas-labas, kain-kain. Hindi naman kailangan sing bongga na magmumotorsiklo kayo ng metahi ka pa, masakit pa, hindi ka naman mapipilit, 'di ba? Konting himas-himas, 'di ba? Pwede namang gamitin ng Tapik-tapik mga lang muna. kamay. Tapik-tapik lang. Ano ba pwedeng gawin? Ikaw, naranasan mo na yan. Oo, tapik-tapik lang muna. Akap-akap, Oo. 'di ba? Ganun tayo eh. Siyempre,
Aha. Balik uli sa teenager. Oo. Ulo lang muna ng ng Ay, hindi. motorsiklo. Hindi, ulo-ulo. Hawak ka lang sa ulo ni mister. Hawakan ni... Caress the head. Oo, hawakan ni mister yung ulo mo. Mga ganun muna. Pet the head. Oo. Pet the head. Diba? Sabi mo, balik din kayo ulit ng pagka-teenager. Ano muna? The head first. Just the head. Pero valid naman lahat ng nararamdaman mo. Oo. Bilang babae, napakahirap yan. Gaya Oo. nga na sabi ni Alex, napakahirap maging babae kasi ikaw lahat ng sumasalo ng sakripisyo, ng hirap, lalong-lalo na kapag nagdalang tao ka, na kahit ba tapos na yung pagdadalang tao mo, nanganak ka na, hindi pa doon natatapos yung hirap mo bilang isang ina, bilang isang babae. Oo. Kasi tuloy-tuloy yan hanggang sa paglaki na ng anak nyo di ba? Kaya lahat ng nararamdaman mo ngayon, valid yan. Ang nararamdaman ni Mister, valid din. Oo. Ang kinaganda nga sa inyong dalawa, nag-uusap kayo, di ba? At ang kinaganda rin sa relasyon nyo, open kayo sa isa't isa. Though may konting drama, Oo. hindi naman nawawala yan sa lahat ng uri ng relasyon, kahit naman may mga baguhan pa lang, matagal nang mag-asawa, golden anniversary na, nagkakaroon pa ng hindi pagkakaunawaan at tampuhan, di ba? Oo. May drama talaga ang buhay. Ang kinaganda lang sa isang relasyon, gaya ng yung dalawa ng asawa mo, napag-uusapan ninyo, nilalatag nyo yung mga pros and cons, at nagkakaroon kayo ng malinaw na usap. At sinasabi nyo, pinagtatapat nyo sa isa't isa kung ano ang tunay na nararamdaman nyo. Oh, Jiva. Sabi mo nga, oh, Jiva. O, diba? Ganda, di ba? Palakpakan natin sila. Oo, at least honest. Mm. At nag-uusap. Ipagpatuloy nyo yan kasi kapag once na nag-stop na at hindi na nagsabi, dun ka mas mag-overthink. Yan. Na ay ba't hindi na to nagsasabi sa akin? Mm-mm. At least, 'di ba, ipinagbibigay alam niya kasi madalas na overlook din natin ang mental health ng mga kalalakihan. Oo. At syempre na mga Oo. buntis din naman, yan ang Correct. pinakamahalaga at pinakauna dapat na sinasaalang-alang. Pero meron ding health, 'di ba, or mental health ang ating mga kalalakihan. Alam mo, ang ganda ng kwento mo, Ann, ha? Mm-mm. O kung kaharap mo yung mister mo ngayon, anong gusto mo sabihin sa kanya, tao sa puso? Kailan dalawa ang nagkakarinigan? Anong Oo. gusto mo sabihin sa kanya? Sabihin ko sa kanya na I love you, Daddy. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Always remember that time will come na makakabawi din ako sa'yo. Hindi man ngayon, pero soon. I love you. Yeah. Namimiss niya na yung sakal ng bibi mo, be. Oo, namimiss. Magaling ka yata kasi. Oh, magaling ka ba sumakal ng bibi? Oo. Kinilig siya. Humble lang. Humble lang. Alam mo na yun, kaya nga buntis eh. Oo. Nanganak na eh. Diba? Ay, nako. Sana lahat ng relasyon, ganitong klase. Tama. May konting tampuhan na drama pero bandang huli nagkakaintindihan at nagkakaunawaan. Hindi solusyon ang paghiwalay, hindi solusyon Tama. ang sigalot at pagtatalo. Ang solusyon ay magandang usap. Amen? Amen! Stay in love. Maraming salamat, Ana. Baka may gusto ko pang batiin. Sorry? Baka may gusto kang batiin, Ann. Ay, ayun po, binabati ko yung asawa ko, nagtatrabaho ngayon, mahal na mahal kita. Uwi ka na mamaya ha. Usap tayo ulit. The head. Sakalan na! Pet the head. Yan lang, Yun ang advice ko lang pet the head. Yan, pet the head. Oo. Yeah, Ah. I will. Learn. Balitaan mo kami tawag ka ulit. Yeah. Okay. Maraming Thank you po. salamat. Bye-bye. Thank you, Ann ng Taguig City. Thank you. Grabe yun.